humingi po tayo ng update sa estado ng dengue sa Quezon City mula kay Dr. Rolly Cruz ng Quezon City Epidemiology and Surveillance Division. Magandang gabi po, Dr. Rolly. Si Clazel Pardilla po ito ng PTV. Magandang gabi po sa inyo at sa mga nakikinig po sa ating programa. Dr. Rolly, kumusta po ang estado ng dengue cases sa Quezon City? Nadagdagan po ba o bumaba kasunod ng deklarasyon ng dengue outbreak? So kanina lang po yung declaration natin ng outbreak sa dengue. So nakapagtala po tayo ng simula January 1 hanggang February 14, 1,769 na dengue cases, no? At 10 dito ay mga namatay, no? Doon sa sakit na dengue po. Doc Rolly, ano-ano po ang ginagawa nating hakbang para po mapigilan ang pagdami ng mga tinatamaan ngayon ng dengue? So, ang importante po sa ngayon ay mapatay natin yung mga adult mosquito, no? So, ang mga barangay po natin, katulong ang ating mga sanidad, no? Ay nagkakaroon ng dengue spraying, no? Chemical spraying para mapatay natin yung mga adult mosquito dun sa mga areas na may mga clusters of dengue cases. So yun muna po ang unang gagawin natin. Tapos nagbukas po ang ating mga health center mula kanina, no, hanggang bukas, no, yung linggo, nagbukas po tayo ng weekend para dun sa mga mamamayan natin na dito sa Quezon City na nilalagnat, no, para mapag-consulta sila sa ating mga health center at malaman kung ito ba ay dengue or hindi. Doc Rolly, para lang po sa kaalaman ng ating mga kababayan, ano-ano po ba yung sintomas ng dengue at gaano rin po kahanda yung ating mga ospital sa lungsod? So, ang unang nararamdaman ng pasyente, lalagnatin, especially mga bata, no? So, kailangan maalam agad, no, yung ating mga magulang na wag pagbaliwalain yung lagnat ng isang bata, especially mga less than 10 years old, no. So umpisan po yan sa lagnat at tapos minsan mayroong sakit ng ulo, pananakit ng katawan, no. At tapos minsan pag tumagal-tagal ay yung abdominal pain, no. So yun po yung mga karaniwang warning signs ng ating dengue. So kaya ang inihikayat namin ang mga magulang pagka yung inyong anak ay nilalagnat ng 1 o 2 araw, dapat ito ay mapakonsulta na sa ating health center. Yung health center natin ay may mga pang-test sa dengue. So kailangan po lang nilang magpunta doon para matignan yung kanilang anak. Libre po ito, wala po itong bayad, no? Doc Rolly, balikan ko lang po gaano po kahanda yung ating mga ospital at ano-ano rin po yung mga hakbang natin sa mga eskwelahan, lalo na marami pong estudyante dyan. So kanina, no, simula pa kahapon, no, nag-usap-usap na ng ating mga ospital, no, at tinignan natin yung mga resources natin na available. So handa po yung ating mga ospital na tanggapin ng mga pasyenteng nilalagnat. Meron tayong tinatawag na fever express lane, no. Uunahin yung mga kaso na may lagnat, no, para matignan agad kung ito ay dengue. Sa mga eskwelahan natin, nagpalabas na ng memo ang ating schools division's office na magkaroon ng masusing at maigting na dengue activity sa mga eskwelahan. Hinihikayat din yung mga bata, no, na magsuot ng mga mahabang damit, no, para maiwasan yung kagat ng lamok, no. At magkakaroon sila ng mga clean-up drive, no, sa mga eskwelahan natin ngayon. All right, maraming salamat po, Dr. Rolly Cruz.